At ngayon, sa wakas, andito na ang spoilers para sa One Piece Chapter 1166. Pero ang tanong, ano nga ba ang dala nito sa atin? Medyo tumagal-tagal tayo sa paghihintay. Pero finally, dumating na rin, meron na tayong initial spoilers para sa chapter 1166 ng One Piece at mga kaibigan, humanda kayo, dahil ang laman ng chapter na to ay grabe, sobrang solid. Ito na yung mga sagot na ilang taon na nating hinihintay, pero bago tayo magsimula kalambangin mo na yan, para paldo ka sa mga mainit-init pa na bagong chapters at updated ka sa mga bagong summary natin, wala nang paligoy-ligoy, simulan na natin ang paghimay sa lahat ng nangyari sa God Valley. Sa unang parte pa lang, sa color spread, binigyan kaagad tayo ng mas magaang vibe na parang pambalanse sa bigat ng mismong chapter. Sa color spread ng chapter na to, kumakain ng mainit at matatamis na kamote ang Straw Hat Crew. Pero sige, dumiretso na tayo sa main course ng chapter na to. Ang pagkamatay ni Rox D. Zebite, kinumpirma na ng spoilers, si Pig Arland Garland ang nagbigay ng final blow kay Rox, at dahil doon, nagbabago lahat ng akala natin tungkol sa laban na yun. Dati, inakala talaga natin na sina Roger at Garp lang talaga ang tumapos sa demonyong si Rox. Pero tong revelasyon na to, biglang binibigyan ng mas malalim na kahulugan ang titulong Champion of God Valley ni Garland, literal na taga-Retro Gods pala tong si Garland. Sa kasamaan na pagkatao niya na nakikita natin ngayon, malamang nag-abang-abang siya kung kailan makita niyang pagod at halos walang magawa na si Rox matapos makipaglaban kina Roger at Garp. At doon niya inagaw ang tagumpay na parang siya ang nagpatomba kay Rox. At kung tutuusin, ang dami nitong ipinapaliwanag, lalo na ang kayabangan ni Garland at kung bakit sobrang taas ng tingin sa kanya ng Celestial Dragons. Dala-dala niya kasi ang papuring siya ang pumatay sa pinakamalaking banta ng world government. At sa mismong pagbagsak ni Rox D. Zebite, doon natin nalaman ang dahilan kung bakit nawala ang God Valley. Ayon sa spoilers, the island of God Valley sinks into the sea. Hindi ito Buster Call, hindi rin ancient weapon, o kung meron man, hindi sinabi ng direkta. Pero ayon sa spoilers, bumagsak lang talaga ang buong isla. Isipin nyo yun, ganun kalupit ang naging bakbakan. Conqueror's Hockey na nagsalpukan ng mga alamat, puwersang sapat para yanigan at wasakin ang pundasyon ng isang buong isla hanggang tuluyang lumubog sa dagat. Grabe, literal na nagbagsakan hindi lang ang mga mandirigma, pati ang mismong isla. Lumubog ang God Valley, dala-dala pati ang lahat ng sikreto ng araw na yun, kaya tuluyang nawala sa mapa ang isla. At ngayon, isa sa pinaka-nakakagulat sa lahat ay si Monkey D. Dragon. Ayon sa spoilers, dinala si Dragon sa bilangguan, at sino ang pumunta para bisitahin siya. Walang iba kundi ang tatay niya mismo, si Garp. Binisita siya ni Garp at pinalaya. Pagkatapos nito, makikita natin ang eksenang nagsasara ng dekada-dekadang misteryo. Yung eksaktong sandali kung kailan nakita ni Goldie Roger si Shanks sa loob ng treasure chest, may iyak siguro ang fans pag lumabas to sa manga. Sa gitna ng kaguluhan, sa paglubog ng isla, at sa pagkamatay ni Zebite, may natagpuan siyang bata. At dito tuluyang nakumpirma ang pinagmula ni Shanks, pero ang makita ang reaksyon ni Roger, yung pagiging tao niya sa gitna ng digmaan, yan ang dahilan kung bakit napaka-espesyal ng One Piece. At dahil napag-uusapan na rin ng mga pangarap, nag-deliver ang chapter ng isang napakahalagang linya. Isinambit ni Rox kay Loki ang pangarap niya, maging hari ka ng buong mundo. Malaki ang posibilidad na yan na rin ang pangarap na dinadala ngayon ni Loki. Sa totoo lang, nakakabahala isipin na baka mauwi siya na maging kakampi ni Blackbeard imbes na kay Luffy. Balik tayo kay Baby Shanks. Unang malaking moment na literal na nagpapawild sa mga fans ay syempre si Baby Shanks sa loob ng treasure chest. Oo, yung eksenang nakita natin sa One Piece Film Red, doon sa maliit na Billions Extra na kasama ng special volume para sa moviegoers, at ngayon, opisyal na nga, nasa canon na siya, makikita na natin mismo ang eksaktong eksena sa manga. Habang nagtatakbuhan palabas ng God Valley ang Roger Pirates, puro kaguluhan at sigawan sa paligid, bitbit nila ang ilang treasure chests na nakuha nila mula sa mga Celestial Dragon, pero biglang, may isang chest na napabuksan, at imbes na ginto, hiyas, o kahit devil fruit ang laman, isang maliit na pulang buhok na sanggol ang umiiyak sa loob. Nagulat si Roger, pero may halong ngiti sa mukha, habang binubuhat niya yung bata at parang sinasabi niya, "Ha? Ano to? Sanggol? Natural?" Nagpanik ang buong crew, pero si Roger, tumawa agad ng malakas, tapos sinabi niya na ito ang pinakamahalagang kayamanang nakuha nila mula sa God Valley. Eksaktong-eksakto sa matagal ng imahinasyon ng fans, pero ngayon, opisyal at nasa tamang edad na lahat ng characters para sa flashback na to, siguradong magiging emosyonal, napakaganda, at sa wakas saktong ipapaliwanag kung paano napunta si Shanks sa Roger Pirates noong 1 taon pa lang siya.
Kaya ihanda nyo ng mga tissue nyo, dahil siguradong tatamaan talaga nito. Ngayon, punta tayo sa pangalawang malaking dagdag, ang trahedya sa likod ni King Harold ng Elbaf, at kung ano ang nangyari sa kanya pagkatapos. Alam na natin dati na tatanggalin niya ang sarili niyang sungay, pero ngayon, kumpleto na ang konteksto, at grabe, sobrang nakakalungkot. Pagkatapos niyang malaman ng pagkatalo at pagkamatay ni Rox D. Zebek sa God Valley, bumagsak si Harold sa matinding dalamhati, lumuhod siya sa harap mismo ng mga kinatawan ng Marines at World Government, at gamit lang ang sarili niyang kamay, pinunit niya ang sarili niyang mga sungay. Isipin mo ang eksena, dugong tumutulo, at ang pinakamapangarapin, pinakamaproud na higanti sa buong mundo, ibinaba ang dignidad niya hanggang lupa. At nagmakaawa siya, literal na nagmakaawa, nakaluhod, nabigyan siya ng pagkakataong magbayad sa lahat ng kasalanang ginawa ng mga sinaunang mandirigmang higanti, para bang sinabi niya, may malalaking pagkakamali ang mga higanti noon, inatake namin ang mundo, nagdulot ng pagkawasak, hayaan niyo akong magbayad para sa lahat, ipinapangako ko ang walang hanggang kapayapaan sa pagitan ng Elbaf at ng buong mundo. At para patunayan na tapat talaga siya, umabot pa si Harold sa punto na inaalok niya ang sarili niya bilang alipin ng world government, handa siyang magpatali, isuot ang kadena, at mabuhay na nakakadena habang buhay, para lang masigurong wala ng kahit sinong higanti ang muling magtatangkang kalabanin ang mundo. Isang eksena ito ng lubos na kahihiyan, isang alamat na hari, ibinaba ang sarili hanggang sa pinakailalim, lahat para protektahan ang kanyang bayan at pigilan ang isang ganap na digmaan. Sabi nga ng maraming leakers, isa raw ito sa pinakamalungkot at pinakamabigat na pahina sa buong Elbaf arc. At ayun na yun, ito ang dalawang napakalaking dagdag na kumpirmado ngayon para sa Chapter 1166. Ang canonical confirmation ni Baby Shank sa treasure chest, at ang buong trahedya ni Harold na ibinaba ang sarili matapos ang pagbagsak ni Rox. May lalabas pang mas kumpletong detalye pagdating ng Miyerkules kapag lumabas ang full summary, at sa Huwebes naman inaasahan natin ang Rosecrans. Ang official chapter ay lalabas sa darating na linggo, depende sa time zone natin, at ang pinakamaganda, walang break next week, diretso na naman si Oda sa paglabas ng mga chapters. Ano sa tingin nyo sa mga updates na to, at si Harold na offer ang sarili niya bilang alipin, masyado bang mabigat, o kailangan talaga para sa lore? Ilagay nyo lahat ng teorya nyo sa comments, dahil gusto ko marinig lahat yan, at kung na-enjoy nyo ang video, huwag kalimutan i-like, subscribe, at i-hit ang notification bell, sobrang laking tulong yan. Maraming salamat sa panonood, isang mahigpit na yakap, at magkikita tayo sa susunod na video.